Okay, itong karaniwang nangyayari, ano, yung perception, ano, yung perception ng bawat isa, unang iba na tumitingin sa atin. Ang ibang tao kasi ay nasanay sila na tayo ay bloated o naka-bloat ang ating mukha, medyo chubby tayo, na ganun ang ating itsura, yun ay dinulot kasi ng ating carbohydrates na diet. Kaya ang mas payat na mukha mula sa low carb ay maaring magmukhang haggard tayo sa kanilang pananaw. Okay. So it is a matter of perception ulit. No? May share ako ng konti kaugnay dito sa perception ka-low carb. Ano? Karaniwan ay ganito. Ang isang healthy saka ating mentality, no, common perception ng pinakamarami, no? Ang tinatawag nilang healthy ay yung mataba or chubby. Yun ang kahulugan ng mataba sa maraming tao batay sa kanilang mga perception kung paano titignan ang isang tao, no? Nakagisnan na nila sa katunayan ito yung built-in na concept ng mga tao, lalo na kahit ng mga magulang, kapag bagong couple ito, nagkaroon sila ng anak, ang gagawin nila doon sa kanilang anak ay gagawin nilang patatabain nila, no? So parang chubby. Para sa kanila, ang chubby na anak nila, yung paglaki ng mga bata na ito ay isang manifestation ng pagiging healthy sa kanila, which is wrong. That is very wrong. Ang chubby or bloated na katawan or sabihin natin overweight na istruktura ng katawan ay hindi isang malusog na itsura. Hindi siya isang malusog na katangian ng katawan ng tao, kundi isang abnormality yon, no? Isang anyo yon ng hindi malusog na katawan. So doon nagkakaroon ng distortion doon sa perception ng individual kung paano titingnan ng isa. Kasi simula pa lang sa kanyang sarili, ang kanyang kahulugan ng malusog ay yung chubby. So doon nagsisimula ang ilang maling perception. Kaya nung makita tayo na hindi na bloated, hindi na maumbok ang ating mukha, hindi na tayo bilugan, kumbaga, no? Ay ituturingan nila na parang may sakit. Mukhang tumanda lalo, no? Ganon ang karaniwang komentaryo because of that wrong connotation or wrong definition of perception, no? So, hindi bago yun. Hindi kataka-taka na gano'n ang ating maririnig. You know? Kahit sa ating pamilya, gano'n ang ating maririnig dahil sa ating pamilya, gano'n din kasi ang perception na nakagisnan nila. Ang kanilang pag-unawa doon sa tinatawag na konsepto ng malusog ay yung overweight at yung bilog ng katawan sa halip na tignan nila ang isang slim body. No? Nitong ilang mga araw nga, napapanood ko yung may mga binabrowse ako minsan doon sa YouTube at napapanood ko yung bigla ko napanood yung Woodstock, that was 60s eh. Ang Woodstock ay ginagawang halimbawa natin itong Woodstock, yung mga tao na nagdaluhan doon sa Woodstock 3-day concert ito ng iba't ibang mga artists, no? At marami dyan sa mga artist, songwriter, singer, artist na dumalo dyan ay dyan sumikat. Ano? Ang lahat ng mga dumalo dyan, around 400,000 na mga mamamayan, sa Amerika ito naganap, ay mga slim. Wala kang makitang mga overweight na malalaki ang tiyan, na malalaki, malalapad. Ano? 60s yun. Noong mga panahon na yan, ang perception ng healthy ay hindi umiiral katulad ng perception natin ngayon. Ang healthy nga, ang concept natin ng healthy ngayon ay yung medyo chubby, mataba at overweight. Yun ang concept natin ngayon. Ngayong sabihin natin, at current period. Ano? Pero nung 60s,
In particular doon sa naipakita ng bultong mamamayan na nagpuntahan sa isang lugar, yung Woodstock concert na binabanggit ko na yan noong 1960s, ay walang mga overweight, walang chubby. At ang kanilang concept doon ng malusog ay yung slim body, yung hindi overweight. So magkaiba, nagbago ang ating pananaw at persepsyon doon sa konsepto ng malusog. Noong 60s, 70s, 50s, 60s, 70s, ang ating malusog na tinatawag ay yung slim body. Ngayon, kapag sinabi na natin na malusog, ay yung chubby at overweight. So may diferensya. Ibinabalik natin ngayon ito doon sa yung ganitong perception, mga kalokart, ay mahirap itong mabagong muli liban sa kapwa natin na mga low carbers. At meron tayong common language na tinatawag natin Ang sa atin ay kung ano ang ating height ay may tinatawag na ideal weight tayo, at tumugma naman na ating timbang doon sa ating height, that is healthy sa atin. At liban doon, kung tayo ay low carbers, low carb practitioners, mamaya enumerate ko yung ano ang napakinabangan natin doon sa ating first 2 weeks, first month ng ating pag-low carb, kumpara nung tayo ay mga overweight pa. Okay, so that is the wrong perception na umiiral sa kasalukuyan, mga kalokar.